I'm a real little words I speak before you make me feel the love I live for you will see no ending. But if you look into my eyes, then you should know we can be tonight, and you know you could die. And the everything that I still shit by. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Sino ba naman ang di nakakakilala ngayon kay BJ ng Sweet Notes Music? Ngayon nga ay aalamin natin ang kanyang kwento simula ng kanyang pagkabata at sa kasalukuyan ano ang mga pinagdaanan niya noong bata pa siya. Halika at samahan niyo ako mga kakwento. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay hingin ko po muna ang inyong like, share at subscribe bilang support. Maraming salamat. Paki-comment nyo rin mga kakwento kung saan kayong lugar para malaman ko kung hanggang saan inabot ang ating kwentong BJ ng Sweet Notes Music. Halika at simulan na natin. Si Jeffrey Bactong Jr. o mas kilala bilang BJ ng Sweet Notes Music ay ipinanganak noong taong 1994 sa Polomolok, South Cotabato, General Santos City. Galing siya sa isang relihiyosong pamilya. Mula pa noong elementarya, nagkaroon na si BJ ng interes sa musika, lalo na sa pag-awit. Gayunpaman siya ay sobrang mahiyain noong bata pa siya. Hanggang sa dumating ang Agosto, buwan ng wika, noong siya ay nasa ikalawang baitang pa lamang, pinilit siya ng kanyang guro na umawit sa isang event sa paaralan dahil sa sobrang pagkamahiyain ni BJ. Sa pagtulak ng kanyang guro ay napilitan siyang magtanghal sa buwan ng wika ng kanilang paaralan. Dito nabuo ang kumpiyansa ni BJ nang makakuha siya ng masigabong palakpakan mula sa kanyang mga kamag-aral na dumalo at nakasaksi sa kanyang pag-awit. Mula noon palagi na siyang naiimbitahan na magtanghal tuwing may event ang paaralan. Pagsapit ng 2009, nung siya ay nasa ikalawang taon ng high school, nagsimula siyang makilahok sa kanilang simbahan. Dito niya napaunlad ang kanyang kakayahan sa pagtugtog ng mga instrumento gaya ng gitara, bass guitar, keyboard at iba pa. Pinaunlad nga ni BJ ang kanyang mga kahusayan sa instrumento pati na rin ang kanyang pag-awit. Sa pagtugtog sa kanilang simbahan, marami na rin siyang nakilala ng mga musikero hanggang sa nakilala niya si Ian. Noong 2014, hinikayat siya ng kanyang kaibigan na si Ian na bahista ng Diarrhea Band. Dito siya nagsimulang mangarap na makatungtong sa labas ng simbahan at makaranas ng mga live gig. Hindi lamang para sa suportang pinansyal, kundi ninanais niya na mapataas ang kanyang kaalaman at karanasan sa live na pagtugtog. Hanggang sa pinasali siya sa isang birthday event, isinama siya ni Ian sa lineup ng Renaissance Band kung saan bahista si Ian. Naging gitarista si BJ at isa sa mga naging kaibigan ni BJ ay si Jay, ang orihinal na bokalista ng kanyang naging unang banda na Renaissance. Sa pagsali ni BJ sa bandang ito, nasundan pa ito ng iba't ibang banda na kanyang nasalihan. Isa na dito ay ang Diarrhea Band, kung saan nakasama niya ang isa sa mga sikat na couple band na si Jasper Numok o mas kilala bilang Don Petok. Nakasali rin si BJ bilang bahista ng bandang Soundworks. Nang mawala ang kanilang bokalista, agad silang naghahanap ng babaeng bokalista. Noong 2014, sakto namang kakauwi lang ni Charlotte mula Korea bilang vocalist at dancer doon at agad siyang kinuha ni na BJ. Pagpasok ni Charlotte sa banda, hindi pa sila agad naging magkasintahan kahit ramdam nila ang paghanga sa isa't isa. Noong 2015, nakipagsapalaran si BJ sa pagsubok na maging bahagi ng Sequencer Band. Dahil sa likas na kakayahan ni BJ, nahilig siya sa pag-eeksperimento sa musika. Ang Sequencer Band ay may nakabukod na musika depende at gitara lamang ang live instrument na tutunog na gamit ni BJ. Kahit dalawa lamang sila ng kanyang kabanda nun, tunog full band sila. Buong kumpiyansa nilang nag-apply sa mga bar, ngunit na-reject dahil noong panahon na iyon, full set band ang prioridad ng mga bar na kanilang inaplayan. Sa dami ng bar na kanilang inaplayan, isa lamang ang nagbigay ng pagkakataon na pasalangan sila. Natuwa si BJ dito at pinaghandaan nila ang gig, ngunit hindi nila inasahan na ang unang pagsalang nila
ay siya ring huling pagtugtog nila doon. Sabi kasi ng may-ari ng bar na magsasara na ang kanilang resto bar dahil nalugi ito. Naging okay naman ito kay BJ at nagkaroon din ng panghihinayang, ngunit hindi sila sumuko at naghahanap at nag-apply pa rin sa iba't ibang bar sa kanilang lugar. Dito nakaramdam sila BJ ng frustration dahil ang nasabing bar na magsasara ay patuloy pa rin pala sa pag-ooperate. Talagang sila lamang ang pinaalis. Ganun pa man, dito na nga nagkaigihan si BJ at Charlotte matapos ang kani-kanilang mga dating relasyon. Noong 2016, sinama ni BJ si Charlotte bilang sequencer duo at nabigyan sila ng pwesto sa Fish Caught, dati ring pinagtutugtugan ng kanilang banda. Ang may-ari ng bar na si Mr. Clifford ang nag-udyok sa kanila na ituloy ang pagiging couple sequencer band hanggang sumapit ang 2017. Sa lubusang pagmamahalan ng dalawa ay nagpakasal sila sa taong iyon. Sumang-ayon naman ang lahat sa kanilang kasal, pati na rin ang pagkakataon dahil nakapasok sila sa inaplayan nila sa China bilang real-life couple band na tutugtog sa isang hotel doon. Kaya sa taon ding iyon, lumipad sina BJ at Charlotte at dito na nila pinangalanan ang kanilang grupo bilang Sweet Notes Music. Nakaipon naman ang mag-asawa habang sila ay nasa China, ngunit nalugmok sila nang ma-forfeit ang kanilang dream house na ipupundar sana pagbalik nila noong 2020 sa Pilipinas. Nawala ang kanilang 200,000 pesos para sa kanilang dream house. Lumaban silang mag-asawa at hindi nawalan ng pag-asa. Sa taong ito isinilang ang kanilang unang anak na si Shikay. Sa kabila ng mga hirap, sabay-sabay na dumating ang swerte at biyaya. Bagamat kasagsagan ng pandemya noong mga panahon ng pagbalik nila BJ sa Pinas, noong taong 2020, patuloy silang naghahanap ng matutugtugan dahil nga ito na talaga ang kinalakihan nilang hanap buhay, kaya naman tinanggap pa rin sila ni Mr. Clifford sa kanyang bar na Fish Caught. Malaki ang pasasalamat ni BJ sa patuloy na pagtanggap at suporta na ibinibigay sa kanila nito. Nag-e-extra din sila sa mga pribadong okasyon, online o virtual gig kung saan naka-live sila at pinapanood lang sila ng live ng private event. Pagdating na nga ng panganay ni na BJ at Charlotte na si Shikay, talagang kailangan nilang magdoble kayod para dito. Sa kanilang pagtugtog sa Fish Caught, sinabayan nila ito ng pag-upload ni BJ sa YouTube at Facebook ng kanilang mga kinakanta sa gig. Ang tanging layunin ng kanilang pagre-record at pag-upload ay maging alaala nila sa kanilang pagtanda. Pero higit pa nga rito ang nangyari, nagla-live din sila sa kanilang mga platform noon sa YouTube at Facebook. Tinuloy-tuloy ito ni BJ at ng kanyang butihing asawa para magkaroon ng ekstrang kita kahit papaano, kahit kaunti lang ang kanilang viewers noon. Hanggang sa may isang sikat na influencer at blogger na nag-share ng kanilang live. At doon nagsimulang kumalat at sumikat ang kanilang mga cover song. Naging hands-on nga si BJ sa pag-manage ng kanilang mga video. Mismong si BJ ang nag-e-edit nito at si Charlotte naman ang nag-aasikaso sa mga inquiry para sa kanilang mga invitation o mga gig. Ngayon, kinikilala sila bilang isang real-life couple band at minamahal ng kanilang milyon-milyong subscribers at followers. Nagtutour sila sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At maging sa Amerika ay may nakaschedule silang tour. Sa kanilang pagiging humble at masipag, nakamit nila ang lahat ng meron sila ngayon. Ikaw, ano ang masasabi mo patungkol sa mga pinagdaanan ni BJ? Bago natamo ang kanyang o kanilang estado nila ngayon, pag-usapan natin yan sa comment section mga kakwento. At paki-comment mo rin kung saan ang iyong lokasyon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang kwento nating ito. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe bilang suporta. Sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership dito sa ating channel. Ito ay 25 pesos lamang para ma-activate nyo ang mga perks natin, gaya ng ating mga special emoji para sa comment section at early access sa ating mga kwento at marami pang iba. Salamat na agad sa inyong mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Ito ang kanta kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino. Aking pagmamahalan, noong siya may buhay pa, sabi ng pwedeng mag-aral kang mabuhay.